Good morning sa lahat. Ayan, nakalimutan ko maglagay ng Greg. At binabati ko pa ang bawat isa, ang buong Pilipinas, ng magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong ginabayan at binigyan ng buhay na may kalakasan. Sandali lang po ang Ayan, magandang umaga muli sa lahat. Pag wala ka palang lipstick at umarap ka dito sa walang kaboy-boy ang mukha mo, no? Kaya naglagay muna po ako ng lipstick para naman magkabuhay ang mukha ko at masya naman kayo sa pagtingin sa akin dito. Parang ako nga mismo hindi ako makatingin. Hindi ako naaaliw. So magandang umaga po sa inyo lahat at sa umagang ito ay patuloy po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil mayroon pa tayong buhay na pinagkaloob niya, buhay na may kalakasan at patuloy na oportunidad o pagkakataon na tayo ay magkaroon ng pagkakataon na maglingkod sa kanyang muli at magpahayag ng kanyang mabuting balita, ang balita ng kaligtasan. Alam po ninyo ang Panginoon po natin ay nagmamadali ng bumalik ang ating Panginoon Jesus dito upang kunin na niya ang kanyang mga mananampalataya, mga tapat na mananampalataya. Alam nyo kasi sa panahon natin makikita natin yung patindi ng patindi ang paghihirap. Sabi nga na maraming tao ay pahirap ng pahirap ng buhay. Totoo po yun kasi nakalagay naman po yan sa Bible na ang buhay ng tao o ang buhay natin sa ngayon ay pahirap ng pahirap. At sabi nga ng Bible, di ba mismo ang ating Panginoong Jesus na ang ating kalagayan ngayon ay parang isang babaeng manganganak. So nasa labor pain na po tayo. Yung hindi naman to, wala pa ito sa delivery room, pero di ba yung babaeng manganganak o yung due date na ay pasakit na, no, yung kanyang tiyan. So sa panahon natin ngayon ay ito ang nangyayari. At marami pong sinabi ang Panginoon na mangyayari sa mga huling araw. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Dakilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka namin pinasasalamatan sa umagang ito sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, at sa iyong katapatan at pag-iingat sa amin sa buong magdamag dito. Maraming pong salamat sa iyong mga salita na buong katapatan mong tinutupad sa aming mga buhay. Salamat o Diyos dahil patuloy kang nagbibigay sa amin ng kalakasan at buhay na ganap at kaaya-aya at ang patuloy na pagkakataon na ikaw ay mapaglingkuran sa pamagitan ng aming kapwa. Salamat po Panginoon at dalangin ko po ito Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning Kimi Loves. Mukhang gising na gising ka. At sa umaga pong ito ay patuloy natin pag-usapan yung ating buhay sa panahon na ito. Ang ating Panginoon ay nagsalita din at nagsabi rin na sa panahon na ito ay si Pablo mismo rin ay sinabi rin po niya ito sa kanyang mga epistles na sa panahon natin ay dadami ang mga taong tatalikod sa Panginoon kasi nga magiging materialistic ang mga tao sa panahon na darating. At sa mga kabataan, lalo na yung mga medyo mga teenagers na alam niyo yung di ba
kailan nag-uumpisa yung pagiging teenager ng isang bata? Diba sa 10? Kasi nga 10. Yan. Umpisa na yan, 10. Tapos 11. Hanggang sa maging 13. 13. Ito po yung umpisa ng mga bata na nagsasarili na. Nagkakaroon na siya ng independent spirit. Ayaw na nila na medyo makikialaman sila. Diba? Good morning, Sister Giving. Pero pagdating po ng 10 taon, ang mga bata na yan, ewan ko, hindi naman lahat. Hindi na nila gustong sinasabayan sila. Ayaw na nila na sila ay kaya sa school sinusundo, ihatid. At ayaw rin nila na sumasabay o sasama ka sa mga lakad nila. No? Kasi may sariling lakad na ang mga kabataan na yan. Lalo na pagdating ng 13, barkada na ang gusto nilang kasama, hindi na ikaw. Ba't nga kaya ganun? Ano? Good morning, Brother Efren. Ba't nga ba ganun? Ang mga batang yan, ng mga maliliit pa, ayaw humilay sa magulang. Nung sila magsilaki na, ayaw naman nilang kasama ang magulang. No? Kaya nakakalungkot din. Kasi gustong-gusto mo silang kasama, lalo na malaki na sila, pero sila parang ayaw pa nila, no? Good morning, Kuya Oka. At sa ating mga teenager ay nagsisabi ng Bible ay tanda na ang mga kabataan niya ay lumalayo na sa magulang, sa Panginoon, lalo na ngayon, di ba, no? Yung ating pong panahon na patindi ng patindi ang ng mga gadget. Yung gadget 1 week lang or 1 month. 1 week may bagong labas na naman ng cellphone. Kaya yung mga kabataan minsan ay naghahanap ng bago. Lalo na kung may mga bagong laro. Naku po, saan nasusubsob ang mga bata. Bata pa lang naglalaro na sa cellphone. Bata pa lang parang di pang nagsasalita eh. Naka-diaper pa. Makita niyo sa social media, may mga pinopost ang mga nanay. Naka-diaper pa. Meron nga isang ako napanood na bata na pag inalis mo o kinuha mo yung cellphone, talaga naglulupasay. Pag ibinigay mo yung cellphone, tatahimik at mahaharapin yung kanyang cellphone. Kunin mo ulit, iiyak na naman. At pagkatapos mo, ibigay mo ulit at siya tatahimik at maglalaro na. Hindi naman sila naglalaro, may nakikita lang silang mga kakaibang mga kulay. Siguro, ewan ko kung ano nakikita nila. Pero yun po ang mga pangyayari sa mga huling araw. At sabi rin ng Bible, marami nang lalabas na mga bulaang propeta at mga antawag dito, yung mga bulaang propeta at mga false teachers, no? Alam niyo po yung bulaang propeta, hindi naman po ito ibig sabihin ay mga propeta na nagsasalita o nagsasabi ng iyong magiging kinabukasan or mangyayari sa iyo. Meron pong propeta na ganun ang trabaho. Pero meron po yung sinasabi doon na bulaang propeta, ibig sabihin, pareho din yun. May mga bulaang propeta talaga yun, nasa office of the prophet. Pero hindi talaga sila propeta. Mga bulaan nga eh. Nagkukunwaring sila ay nakakarinig sa Panginoon, pero hindi. Ang isang bulaang propeta din ay yung mga nangangaral ng mali at mga kasinungalingan. Iyan ang tinatawag din ng Bible na bulaang propeta, kasi hindi naman totoo ang kanilang sinasabi. Ang interpretasyon nila sa Bible ay mali-mali. Kaya tinawag sila ng Panginoon na bulaang propeta, kasi may mga nangangaral ng salita na para lang sa benepisyo nila o kaya ay sa mga relihiyon nila, di ba? Pero meron din na bulaang propeta na kagaya nung nasa Marilao pa kami nag-aral ako doon sa School of the Prophet. Hindi naman ibig sabihin propeta.
kundi ito ay tuturuan ka lang kung paano ka makinig, hear and obey. Yun ang ng pagiging prophet. Yun talaga, hear and obey. May mga propeta na sabi, may mga nag-assume na propeta sila. Kasi doon sa School of the Prophet, hindi naman propeta yung mga yun. Mga nag-enroll o nag-aral para lang matuto pa ng mas malalim sa salita ng Panginoon at matutong makinig sa boses ng Panginoon. Ang ginagawa po nila nakakatawa nga pag may nagustuhan, kahit mga pastor, pag may nagustuhan na sasabihin niya, ikaw ang kalooban ng Panginoon sa akin. Marami po nangyaring ganyan nung 1990s. Ay, marami po. Kaya may mga nasirang relasyon kasi mag-boyfriend, mag-girlfriend nagkahiwalay dahil sinabi daw nung na sila, ito ang kalooban ng Diyos sa kanila, sa isa't isa. Kaya nakakatawa, minsan nasa loob pa ng nasa loob pa ng gawain at i-announce pa ng preacher na ang kalooban ng Panginoon ay kung maganda yun nandun sa worship team. Ay nako, ang dami pong nangyaring hindi ayos noong panahon ng 1990s. Later, yung late 1990s. At iyon po yung tinatawag ng Bible ng mga bulaang propeta. Meron po talagang propeta dun sa office. May office of the prophet talaga, na sila ay talagang magsasalita ng kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Kagaya po nung nag-minister kay Pastor Greg, tignan nyo, kaya ito si Pastor Greg nagkaroon ng takot sa Diyos kasi noon walang takot ito meron kami naging bisita na propeta, no? Alam niyo po ang ginagawa niya ng prophet na yon na naging bisita namin sa church. Hindi po niya sinasabi sa maraming tao, ibinulong lang po niya kay Pastor Greg. At ang sinabi ng propeta na yun kung ano ang mga ginawa niya sa harapan ng Panginoon na dapat niyang pagsisihan. Alam mo, umiyak si Pastor Greg kasi ang sabi niya, bakit niya nalaman? Silang dalawa lang ng Panginoon na nakakaalam nun. Walang ibang nakakaalam, ang Panginoon lang at siya. So yun po ang tinatawag natin na propeta. Pero meron din mga prophet na talagang sinabihan ng Panginoon. Kagaya ko, sinabihan ako ng Panginoon, pauwiin ko na yung isang tapat na lingkod ng Panginoon sa piling niya. Pauwi. Minsan nga kahit hindi Kristiyano sa ospital pinatawag ako. Pinapunta ako dun at para lang sabihin doon sa tao na pwede na siyang umalis sa mundo. Pero bago ko ginawa yun ay inano ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya ang kaligtasan at pinakilala ko sa kanya ang Panginoong Jesus. Nung tanggapin niya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon niya, tagapagligtas, sinabi ko sa kanya na pwede na siyang umuwi sa Panginoon. Pero yun ay sinabi ng Panginoon sa akin. Hindi ako po pwede mag-declare by myself na sige na, umuwi ka na sa Panginoon. Hindi pwede. Hindi mangyayari yun, no? At magagalit pa sa akin ng Panginoon. Ako yung magiging false prophet ako. So pag sinabi ng Panginoon na sabihin mo sa kanya ay umuwi na siya sa akin, sasabihin ko, kagaya ng huling sinabihan ko, doon ka na sa Panginoon, mas masarap doon. Mawawala na yung sakit at mga problema at yung paghihirap mo at paghihirap ng iyong mga mahal sa buhay. Sinabi yun sa akin ng Panginoon. Pagkatapos ng first visit ko sa kanya, inabukasan, dinala siya sa ospital. Yung rest of the day, bago yung last Sunday na bisita ko ay sinabihan na ako ng Panginoon na ganun ang dapat kong sabihin doon sa tao. Sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol pa rin sa sa panahon ng ating Panginoon, yung kanyang pagsilang. Pero dito sa ating pag-uusapan, nandun po tayo sa Lucas chapter 1 mula tayo ngayon sa verse 26 hanggang 30, 33 ba yun? O 36. 10 verses lang po ang
ating pag-uusapan. Sabi niya po doon sa verse 26 ng Lucas chapter 1, "Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city in Galilee called Nazareth, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph, of the descendants of David. And the virgin's name was Mary. And coming in, he said to her, 'Greetings, favored one, the Lord is with you.' But she was very perplexed at this statement, and kept pondering what kind of salutation this was. The angel said to her, 'Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb, and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end.' Mary said to the angel, 'How can this be, since I am a virgin?'" Ito, pagganahan ninyo. The angel answered and said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. And behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age. And she who was called barren is now in her 6th month. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word." And the angel departed from her. Dito po mababasa po natin at mapag-aaralan po natin dito yung 6 month. Halimbawa January po yun, January. Kasi iba yung kalendaryo natin sa kalendar ng Hebrews o ng Israelites. Sa atin ang 6 month ay June o July. Kung July 6 o June ba yun? January, February, March, April, May o June. Kung June, July, August, September or February ang sabihin na October ang kanyang, late October ang kanyang ipinanganak si John the Baptist, kasi doon sa una nating sabi ay later ng October siya ipinanganak. So doon sa kanyang sa Galilee ay matatagpuan natin doon sabi nga matatagpuan doon na ipanganak na dito si John the Baptist. So doon sa 6th month ni Elizabeth na buntis ay dumating ang isang archangel, si Gabriel. Siya po ang messenger o archangel na messenger ng ating Panginoon. Lahat ng mensahe ng Panginoon galing sa kanyang trono, o lahat ng mensahe ng Panginoon ay si Gabriel ang nagdadala nito dito sa atin sa kalupaan. And si Gabriel ay pinadala ng ating Panginoon sa isang bayan o sa isang syudad na sa Galilee na tawagin ay Nazareth. Kaya nga po siya ay tinawag, si Jesus ay tinawag na Jesus of Nazareth. Si Gabriel ay pumunta doon sa Nazareth, doon sa isang virgin na siya ay nakipagkasundo na o pinagkasundo na ng magulang doon sa isang mama o sa isang lalaki na ang pangalan ay Joseph. Ito po si Joseph ay galing po sa lahi ni David. Ang pangalan po ng babae ay Mary. Yan. Kung titignan po natin, dito muna po tayo sa bandang unahan. Si Gabriel ay nagbigay ng balita kay Mary na isang virgin po noon, wala po siyang karanasan sa lalaki. At itong si Mary ay engaged na kay Joseph. Kilalanin natin si Joseph. Si Joseph ay isang
galing sa lahi ni David. Sino si David? Si David ay naging hari ng Israel, no? Ngayon si Mary ay alam niyo ang Panginoon kasi ang kinukuha niyang lineage ay galing sa lalaki. Kaya kung tayo po ay magkakaroon ng anak, ang ating pong DNA ay galing sa lalaki, hindi po sa babae. Walang kinalaman ang babae, kundi siya lang po ang nagdala ng bata. Kaya walang kinalaman ang babae sa pagiging tao natin. Ngayon si David, siya po ang talagang pinili ng Diyos para magkaroon ng anak na isang hari. Doon ipanganak ang isang hari. Ngayon dahil si Mary ay engaged kay David, ay kay Joseph, kaya si Mary ang kanyang nakuha. At ayos naman kasi si Mary nga po ay blameless. Nung panahon na yun ay tinatawag silang righteous. At si Mary ay may takot talaga sa Panginoon. Nasasabi natin na si Mary ay favored o binigyan ng pabor ng Panginoon dahil kay Joseph. Dahil si Joseph po ay galing sa descendant of David. Yan po ang dapat nating maunawaan. Hindi po dahil siya ay si Mary hiwalay kay David, kay Joseph, hindi po. Si Mary po ay naka-engage kay Joseph, kaya si Mary ang nakita ng Panginoon na dapat na magdala kay Jesus, no? Dahil kung babasahin niyo ang Matthew chapter 1 verse 1, mula verse 1, nandun po yung lineage, puro mga lalaki po yun ang kausap. Yun po ay mga kakovenant ng Panginoon, hindi babae. Wala pong babaeng naging kakovenant ng Panginoon. So, mga lalaki ang kakovenant ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, ang mga lalaki ay ang laki na responsibilidad nila sa kanilang pamilya dahil ang Panginoon sa kanila nakipag-covenant, nakipag-usap. Kaya kung tutuusin, ang dapat na nagpapalaki at nangangaral sa kanyang mga anak ay ang mga lalaki. Kasi ang babae ay kagaya ni Martha na nag-aalaga ng pamilya, inaalagaan niya ang kanyang mga anak, pero ang nangangaral ay ang mga tatay. Kasi sila ang may alam ng sa kanila sinabi ng Panginoon ang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin ng isang tao, di ba? Kagaya ni Eva, tingnan niyo, nung si Eva ay kinausap ng serpent at sinabi niya kay binigay niya kay Adan. Si Adan ang tingnan niyo nung si Eva ay kinain niya yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, wala namang nangyari sa mundo hindi nagdilim, hindi napahamak ang tao, wala. Kumbaga ay wala lang, kinain lang niya pagkatapos tapos na. Pero ito, tignan ninyo, nang si Adan ang kumain ng bunga na pinagbabawal, nagkaroon ng pagbabago sa mundo. Ano ang nangyari? Nagkaroon ng takot at hiya si Adan at si Eva. Nagbago ang sitwasyon ng mundo. At pati ang Panginoon, ano sabi ng Panginoon? Adan, nasaan ka? Samantala, alam ng Diyos kung ano nangyari. Pero gusto niyang ipaalam kay Adan na merong isang malaking pangyayari na nangyari nung makain niya ang bunga ng punong kahoy. So tingnan po natin, ang lalaki ang merong responsibilidad sa kanyang pamilya, hindi ang babae. Ang babae po ay follow up lang, katulong ng lalaki na mag-alaga at mangaral sa kanyang mga anak. At alagaan ang pamilya, paglingkuran ang kanyang asawa at mga anak. Actually, tingnan nyo si Sarah at si Abraham. Ang tawag ni Sarah kay Abraham ay Lord. Bakit? Kasi ang lalaki talaga ang kailangang tumayong bilang Panginoon dito sa isang pamilya. So dito po, sabing ganon, dahil si Mary ay engaged na kay Joseph, ano sabi? Si Mary ay pinaboran ng Panginoon na sa kanya isilang o sa kanya siya ang manganak kay
kay Jesus, no? So sabi dito ay, favored one, the Lord is with you. Ano sabi? Ang Panginoon ay nasa sa iyo, sabi. So kahit na nagtataka at hindi maintindihan ni Mary ang kanyang sinabi, at nagkaroon siya ng takot, syempre first time niya na makausap ang isang anghel. Kasi sa panahon na to wala pong mga anghel na nakikipag-usap pa sa mga tao. After ng Malakay, wala na pong nakipag-usap, maging ang banal na espiritu ay hindi na nakikipag-usap. Ang sabi ni Gabriel kay Mary, and behold, you will conceive in your womb and bear a son. So magkakaroon ka ng anak na lalaki at tatawagin mo itong sa pangalang Jesus. He will be great, sabi, magiging isa siyang dakila, siya'y tatawaging anak ng pinakamataas at ng Diyos. At sa kanya ibibigay yung throne of his father David, o di ba? Sa kanya ibibigay ang trono ng kanyang amang si David. Ang kanyang amang si David yung kasi si David ang hari, kaya ang ating Panginoong Jesus ay nakatakdang maging hari ng langit at lupa. And he will reign over the house of Jacob forever. Yan. Yung Jacob house ay yung Israel. Yan. Kasi si Jacob, kung mababasa niyo po, nakipag-wrestle po siya sa angel at nabalian siya ng isang tadyang. At sabi ng Panginoon, mula ngayon ang iyong magiging pangalan ay Israel. So sa kanya po nagmula yung 12 tribo, no, na pinangungunahan ni Reuben, anak ni Leah at ni Rachel. And sabi ni Mary ganito, how can this be since I am a virgin? The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So, tignan natin, walang kinalaman ang tao sa pagiging anak ng Diyos kay Jesus. Walang kinalaman si Mary, walang kinalaman si Joseph. Ang kinalaman lang ni Mary sa pagkakaroon ng Jesus ay dahil sa kanya siya ang vessel, siya ang nagdala kay Jesus, pero wala siyang DNA ni Mary, no? Wala siyang hindi nga nahirapan si Mary na ipanganak si Jesus, di ba? Kasi ang banal na espiritu ang naglagay sa kanya, sa ating Panginoong Hesus, sa sinapupunan ni Mary. At ang kinalaman naman ni Joseph sa ating Panginoong Hesus ay dahil siya yung descendant ng isang hari na si David. So yun po kailangan na ang maging ama ni Jesus ay isang hari. So dahil kasi siya ang hari ng sanlibutan, siya ang hari ng langit at lupa. So ang kailangan na maging descendant niya ay maging descendant siya ng isang hari. Ayun ang kinalaman ni Joseph sa buhay ni Jesus. At kay Mary naman, siya po ay isang lalagyan, vessel. Wala pong ibang kinalaman. At siya po yung nag-win, nagpalaki kay Jesus. Bagamat siguro hindi niya naintindihan kung bakit ganun si Jesus, pati sa pakikipag-usap sa kanya, hindi naman siya tinawag na nanay. Siya ay tumatawag lang kay Mary ng babae or woman. Kahit kung babasahin niyo po yung woman, sabi niya, kung sa ating salita sasabihin, anong pakialam mo sa aking trabaho or sa aking ministry, di ba? Nung inutusan niya sinabihan niya si Jesus na wala nang alak doon sa kasalan, di ba? Pero sabi ni Jesus, hindi pa niya oras. So si Mary ay sumusunod lang sa mga sinasabi ni Jesus sa instruction. At tignan niyo po ang sabi niya dito, sabi niya and behold, dito muna tayo,
The Most High will overshadow you, and for that reason, the Holy Child shall be called the Son of Man. Overshadow you. Anong ibig sabihin? Lilimliman ka. Ayan, lilimliman ka ng Most High. Ibig sabihin ng ating Panginoong Diyos na Ama. Kasi ang DNA ni Jesus ay nasa Father God. Wala po sa tao. No? Wala pong kinalaman ang tao sa pagiging tao ni Jesus. Kaya lang si Jesus ay naging tao dahil tao ang kanyang ililigtas. And he shall be, and the Holy Child shall be called the Son of God. Yan. Maliwanag po yan. Son of God, anak ng Diyos. So, ang Diyos ay wala pong pinagmulan, no? Wala pong pinagmulan. Ang sabi, and behold, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age. And she was called. Tingnan nyo si Elizabeth, kagaya ni Sarah, ay mabubuntis ng barren o nasa old age na. Hindi na siya dapat magkaroon ng anak, pero dahil walang imposible sa Panginoon, nagkaroon po siya ng anak. Nasa panahon na yon ay nagkaroon ng 6 months na nung dumating si 6 months na yung kanyang tiyan nung dumating si Gabriel, ay nung dalawin ni Gabriel si Mary. And Mary said, behold, ito, tignan nyo ang sinabi ni Mary. And Mary said, behold, the bondslave of the Lord. Ayan, tignan nyo yan ha. May it be done to me according to your word. And the angel departed. Ang sabi ni Mary dito ay bondslave of the Lord. Ano po ba ibig sabihin ng bondslave? Alipin ng pag-ibig. Alipin. Kung pag-aaralan nyo kung ano yung bonds, alipin po yun. Bondslave. Alipin ng na ikaw ay pag-ibig. Kasi hindi ka magpapa-slave, bondslave, kung wala kang pag-ibig doon. Sa Israel po kasi, kapag ikaw ay naging katulong or ang tawag dito, lingkod or kasambahay, binili ka ng iyong amo, binili ka. Sa Israel, ganun po. Sa ibang bansa, ganun pa rin yata ang kalakaran na binibili ang alipin. So sa Israel, binili po ang alipin. At yung alipin na yan, after 7 years at nagustuhan niya ang kanyang amo, ay magpapalagay po siya ng bubutasan na kanyang tenga at magpapalagay ng hikaw. Tanda na siya ay bondslave forever. Wala na pong wala na pong hindi na pong magwawakasyon. Kung ikaw ay nakapag-asawa doon galing doon sa amo mo, nakapag-asawa ka doon sa panahon na ikaw ay alipin at nagkaanak, lahat ng iyon, lahat ng ari-arian mo ay iiwanan mo sa iyong amo kapag ikaw ay humiwalay sa iyong amo. So, lahat ng iyong mga anak, iyong asawa, doon mauuwi yan sa amo mo. Lahat ng iyong naipundar sa amo mo yon. Kasi alipin ka ng iyong amo kaya lahat ng pag-aari mo ay doon sa amo mo. Ganyan po sa Israel. At dito po sabi ni Mary, bondslave of the Lord. Ang ibig sabihin, si Mary ay natuwa po siya sa Panginoon, sa Diyos. Kaya po siya ay naging alipin ng Diyos. Kaya wag nating sasabihin na si Mary ay Mother of God. Blasphemy po yan. Kasi wala pong mother ang God. At ito nga sabi ni Mary, bondslave, alipin of the Lord. Alipin of the Lord. Tinawag pa nga niyan Lord ang ating Panginoon diba? At ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa Kanya. Ito po yung dapat na maliwanagan ng mga tao na nagsasabi na si Mary ay Mother of God. Dahil hindi po totoo na si Mary ay Mother of God. At ito po ay pinapaliwanag po dito sa mga verses na to kung gaano naging masunurin si Mary sa kalooban ng Diyos. Kung paano si Mary ay nagkaroon ng favor sa Panginoon dahil sa kanyang katapatan
at dahil sa kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Dapat yun ang ginagaya natin kay Mary. Dapat maging example si Mary sa atin sa pagiging alipin niya sa Panginoon. Yung bond slave. Kasi tayo mga tao, lalo na sa panahon ngayon, wala nang bond slave. Bihira na lang ang bond slave. Kahit na sa tinatawag nating faithful servant ng Panginoon, kulang pa rin. No? Kulang pa rin. Kasi minsan nakakapangyari pa rin ang kagustuhan ng mga tao. Pero kay Mary, si Mary po ay naging bond slave of the Lord dahil sa kanyang katapatan sa ating Panginoon. Biruin nyo, hanggang sa kamatayan ng ating Panginoon, nandoon si Mary at talagang yung damdamin ng isang ina ay nasa sa kanya, sa habag niya sa ating Panginoong Jesus. Pero alam niya na mangyayari yun dahil sinabi na sa kanya yun no? Sinabi na sa kanya ni Jesus, sinabi na sa kanya ng angel, sinabi na sa kanya ng Panginoon habang siya ay nag-aalaga kay Jesus. Sinabi na yan ng Panginoon kay Mary na ganun ang kasasapitan ng kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ay naging anak ni Mary sa pagiging tao. At bilang tao, si Jesus ay lumaki sa pag-aalaga ni Mary at ni Joseph. Pero nung lumaki na si Jesus, ay biglang nawala sa eksena si Joseph. Bakit? Kasi pumanaw na si Joseph na nagkaroon na ng katuparan ang salita ng Panginoon. Pero tignan niyo po si Mary. Si Mary, sabi rito, ay virgin. Sabi niya, and behold, dito pa lang, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Overshadow you, ibig sabihin lilimliman ka ng banal na espiritu. And for that reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Kasi nga ang naglimlim, nag-overshadow kay Mary ay ang Diyos, ang banal na espiritu. Kaya nga makikita po natin na si Mary nga ay virgin, no? Sabi gano'n sabi ng umpisa pa lang, sabi gano'n. At itong si Gabriel ay nagpunta doon sa city na called Nazareth. At nakipag-usap siya doon sa isang city in Galilee na tinatawag na Nazareth, di ba? Ngayon, ang kausap niya ay si Mary na naka-engage na kay Joseph. Sabing ganon ay, to a virgin engaged to a man whose name was Joseph. Pag tayo po ay nagbabasa ng Bible, huwag po natin kaliligtaan ang bawat salita dahil napakahalaga po ng bawat salita. Kagaya nito, to a virgin engaged. Ayan. Yung salitang dyan ay ang virgin and engaged, no? To a man whose name was Joseph, and of the descendants of David, and the virgin's name was Mary. So, si Mary ay virgin nung limliman siya ng banal na espiritu. Hindi po tao ang gumawa, or si Mary ay may kinalaman ba ang tao sa pagbubuntis ni Mary? Hindi po, siya po ay birhen. Pero tandaan po natin noong may panganak si Jesus, ay nagkaroon na po sila, kasi engaged na po siya kay Joseph nagkaroon na sila ni Joseph na sarili nilang mga anak. Dahil kailangan ni Mary at ni Joseph na magkaanak dahil nagkaroon ng anak si Mary, si Jesus. Kung hindi may mga anak si Mary, anong tatawagin kay Mary? Anong iisipin ng mga tao kay Mary? Nagtaksil si Mary kay Joseph. So, kailangan magkaroon ng anak. At ang naging anak nga ni Mary at ni Joseph ay yung mga kapatid ni Jesus, yung sumulat ng aklat ni Jude, ni ano ba yan?
Si Jude, yung sumulat, si Jude, nasa Bible, pero mayroon pa po siyang anak na babae. Nagkaroon pa siya ng anak na babae. Kung babasahin po natin ang history ng naging pamilya ni Jesus dito sa lupa, may anak na babae si Mary at si Joseph. O akala natin virgin si Mary hanggang mamatay. Hindi po. Ano ba namang pag-iisip yan? May asawa si Mary. So pagkapanganak kay Jesus, nagkaroon na, kasi engaged siya kay Joseph, nagkaroon na sila ng pagsisiping at nagkaroon ng mga anak. Actually, di ba yung kung babasahin niyo po yung mga last part ng Matthew, ng Mark, na may mga kapatid si Jesus doon na sabi, yung iniinsulto si Jesus. Total, sabi mo, ikaw ay ganito, magpakita ka, di ba? So, huwag po natin paniwalaan na si Mary ay virgin hanggang mamatay. Hindi po. Si Mary ay virgin until na maipanganak si Jesus. Dahil hindi po pwedeng magkaroon ng kinalaman na DNA ang Panginoong Hesus, kundi ang DNA lang ng ating Diyos Ama sa langit. Wala pong kinalaman ang tao. So, ano ang kahalagahan ni Mary at ni Joseph sa istorya na to? Yung tawagin natin yung si Mary ay nakakuha ng pabor sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Bakit? Kasi siya ay naging masunurin. Minahal niya ang Diyos. Siya ay naging talagang tapat sa Diyos. Tignan niyo, ano sabi niya noon? Ano sabi niya? Dito sa huli, ano sabi niya ganon? And Mary said, "Behold, the bondslave of the Lord, may it be done to me according to your word." Sa atin, sa panahon natin, tayo ang nasusunod. Pero dito, ano sabi ni Mary? May it be done to me according to your word. Nag-submit siya doon sa sinabi ni Gabriel na galing sa Panginoon, na mangyayari sa akin ang anumang plano o ang salita ng Diyos sa akin. Hindi niya sinabi, ay hindi po pwede, mamaya pag-isipan ako, kasi babatuhin ng mga tao kung si Mary ay matagpuan na nagtaksil kay Joseph, nagkaanak na hindi pa sila nagsisiping. Kasalanan po yun sa Israel at babatuhin po siya hanggang siya ay mamatay. Pero di ba sinabihan ng anghel din si Joseph na wag niyang iiwanan si Mary dahil yung kanyang yung nasa sinapupunan ni Mary ay ang tatawagin na Jesus. Kaya nanatili si Joseph sa piling ni Mary. Kasi yung engaged noon parang mag-asawa na rin, no? So, nanatili po si Joseph at nangyari po nang ipinanganak na si Jesus, doon na sila nagkaroon ng na-consume ang kanilang pagiging mag-asawa. So, ano sabi ang kinalaman ni Mary dito, siya po ay naging lalagyan ng banal ng ating Panginoong Hesus. Dahil paano magiging tao si Jesus kung walang manganganak sa kanyang tao, di ba? At bakit tao si Jesus? Tao ang kanyang ililigtas no? Tao ang ililigtas, hindi naman mga hayop, hindi naman mga insekto, hindi mga halaman. Tao ang kanyang ililigtas dahil ang tao ang naging makasalanan, sobrang makasalanan, lalo na sa panahon natin ngayon. Kaya nga ang Panginoon ay naghahanap ng mga tapat na tagapaglingkod niya na mangangaral ng tapat at dalisay at purong salita ng Diyos. Walang hindi contaminated. Sabi nga, walang yeast yung ipapangaral na salita ng Panginoon. So, kahit na kagaya nito, mga himala na ginawa ng Panginoon, si Elizabeth ay barren woman, pero nagbuntis po siya. Si Mary, biruin niyo yun, 6 months na yung tiyan ni Elizabeth, si Mary magkakaanak pa lang, magbubuntis pa lang, no? So, doon pa lang siya sinabihan ni Gabriel na magkakaroon siya ng anak.
after 6 months ng pagbubuntis ni Elizabeth. So matanda mas matanda si John kay Jesus, ng kasi mahigit na 1 taon, kasi noon pa lang magbubuntis si Mary, papanganak niya ito ng 9 months, 9 months, no? Good morning, Sister Marisa Guadalupe. Yan. At ang sabi niya, walang imposible sa ating Panginoon. Kahit na matanda na si Elizabeth, nagkaroon ng anak na lalaki, na kailangan talaga na magkaroon ng isang taga-hawi, kumbaga sa traffic hahawiin niya ang daan para lang makalaya o makadaan yung sasakyan, di ba? Dito ay ang trabaho ni John dito ay ihanda ang daan at ipakilala ang ating Panginoong Hesus. So nakita natin, hindi galing sa pamilya ni Mary, si Mary, si Joseph at ang mga kapatid ni Jesus, hindi galing doon, kundi galing pa doon sa bagamat kamag-anak pa nila, ay galing sa ibang pamilya ni Zacarias. Pero niyo si Zacarias kasi ay priest, di ba? Tingnan niyo ang galing ng Panginoon. Highest priest po ang ating Panginoong Hesus. At siya po ay galing sa lineage ng isang hari. Kaya kailangan na ang maghahanda ng kanyang daan o magpapakilala sa ating Panginoon ay priest. O di ba, priest din ang nagpapatay kay mga priest din ang mga nagpapatay kay Jesus. Yun po yung mga priest na siguro kasalamuha pa ni Zacarias yun, or mga priest, mga tawag dito, mga fake na priest na nanggaling yan doon sa sa mga tao, yung mga hari-hari nila, mga gobernador. Pero itong priest na to, si Zacarias, ay priest ito ng Diyos, ng ating Panginoon, na naglilingkod doon sa temple, yung temple na ipinagawa ni Solomon, hindi doon sa temple na ewan ko kung anong klaseng temple yun. Pero yun po ang kaugnayan ng ating Panginoong Hesus kay Zacarias at kay Elizabeth. One more time, hindi galing kay Zacarias, syempre hindi naman magkakaanak ang lalaki, hindi magbubuntis, no? Pero ang lineage ay kay Zacarias, na isang pare. Si Elizabeth ay wala ding kinalaman doon sa pagiging John the Baptist. Wala sa lineage ni Elizabeth si John the Baptist, pero si John the Baptist ay nasa lineage ng Zacarias, nasa lahi ni Zacarias, hindi ni Elizabeth. Ganon din ang ating Panginoon Jesus, hindi po siya galing sa lahi ni Mary, siya ay galing sa lahi ni David, na naging lahi ni Joseph. So sa lalaki. Kaya nga ang mga lalaki ay mas napakalaki ng pananagutan ng mga lalaki sa Panginoon. Kasi ang mga lalaki ang talagang tingnan niyo yung si Joseph, ang tawag sa kanya si Barnabas. Si Barnabas ba yung pinalabas sa kulungan? Si Barnabas. Si Barnabas po ay isang supporter ng gawain ng Panginoon. Sa Acts News siya mababasa. Ang tawag sa kanya ay Barnabas. Hindi po, ang pangalan niya talaga ay Nabas, pero yung Bar, galing po yan sa dahilan na siya po ay nagmature na sa salita ng Panginoon. Kaya siya tinawag na Barnabas. Kasi sa Israel, kailangan yung pagdating ng 13 years old, kailangan memorize na niya ang Torah. Kagaya po ni Jesus, di ba, nawala si Jesus nung 13 years old siya, nandun siya sa templo. Ang tawag sa kanya ay Bar Jesus. Yan, ang Bar Jesus. So, yung po ay kaugalian sa Israel na ang mga 13 di ba, teenager na, ay kailangan memorize na nila yung yung sinulat ni Moses, yung Torah nga, no?
Ganon din si Bar John ang tawag sa kanya doon sa Israel. So alam niya na kung ano ang gagawin niya sa kanyang trabaho bilang tagapaghanda ng daan sa pagkakaroon natin ng isang tagapagligtas. Ipinakilala siya, ang nagpakilala sa ating Panginoong Hesus. At marami pong naniwala sa kanya at marami pong na tumanggap sa kanyang pangaral dahil pinakita. Nakakatawa nga po ang sitwasyon niyan eh. Kasi sa pagdating po ng bago isinilang ating Panginoon, merong naghanda ng kanyang daan. Ipinakilala ang ating Panginoong Hesus sa sa Israel para paniwalaan, para tanggapin nila yung kanilang tagapagligtas. Pero dahil hindi nila pinaniwalaan, hindi naman lahat yung mga pangaral ni Jesus at ni John ay na-extend ang kaligtasan dito po sa mga Gentiles. Tayo po yun. Yung originally hindi tayo naniniwala sa Diyos. So, ngayon naniniwala na tayo sa Diyos dahil ipinangaral po ang salita ng Panginoon. At sa pamagitan po ni Pablo, nakarating po siya dito sa atin sa Asia at ipinangaral ang salita ng Panginoon. Pero tignan po ninyo, sa pagdating na muli ng ating Panginoong Hesus, ayan, si Joseph ang naghanda, si John ang naghanda ng daan para maisilang at makilala ng mundo si Jesus. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, yung ikalawa, yung second part ng kanyang hindi na siya isisilang sa isang sabsaban. Siya ngayon ay darating bilang isang hari ng buong sanlibutan at ng kalangitan. At sino ang naghahanda ng daan sa kanyang muling pagbabalik? Una, tayo po ang naghahanda. Tayo po na mangangaral ng salita ng Diyos ang dapat na naghahanda ng kanyang daan, ng kanyang muling pagbabalik. Sa anong paraan natin ito inihanda? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kagaya ng ginawa ni John the Baptist. Anong ginawa ni John the Baptist? Nangaral ng salita ng Diyos. Nagpakita ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Tayo po ay ganun lang dapat nating gawin ngayon sa panahon na to. Tayo po ay tagapangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo tagaupo sa silya doon sa mga churches. Sabi nga ay, go and preach the word. Go and preach. Make disciples and teach them to obey my commandments. Ayun po ang trabaho natin. Pero ang nakakalungkot lang po kung tayo na mga tinawag ng Panginoon para mangaral at maghanda ng daan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi kumikilos at hanggang ngayon sinasabi hindi niya alam, hindi siya marunong, hindi siya nag-aral, ay wala. Ang kukunin lang po ng Panginoon ay yung mga tapat na naglingkod sa Kanya, yung nangaral ng Kanyang mga salita. At sinasabi ko nga sa inyo, sa pamamagitan lang po nito, pwede na nating sabihin, nangaral ka ng salita ng Diyos, bagamat ako nagsasalita, pero ibinabahagi ninyo ito sa mga tao, ang ibig sabihin, nangangaral ka na rin ng salita ng Panginoon. Kasi minsan, ang mga tao kasi, kailangan makinig doon sa ibang tao kaysa doon sa kakilala nila. Yung minsan, hindi nila kilala, doon pa sila nakikinig at naniniwala. Parang ganun din, kapag mayroong isang tapat na mangangaral ng Panginoon, ang ibig sabihin ay nangangaral siya ng buong linis ng salita ng Panginoon, yun po ang dapat na ibinabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa ating pamilya. Kahit na bata pa yan, alam niyo po, sabi ko nga doon sa anak ko kay Noriel, kahit na bata pa yan, hindi pa niya naintindihan, basahan mo ng basahan ng Bible yan. Kahit hindi niya naintindihan kung ano yung sinasabi doon sa Bible. Yung mga buntis, alam po na ninyo, mga buntis, nasa sinapupunan pa lang ang kanyang anak. Dapat binabasahan na ng Bible yan. Kasi nakakarinig na po yan. Naririnig na yan. At
kailangan dapat nakikinig na rin po siya ng mga awitin na para sa Panginoon. Dahil alam po niya, naririnig po niya yan. Kaya dapat tayo, yung mga nagbubuntis dyan, ay talagang magbasa ng Bible ng malakas para marinig ng iyong mga anak. Yan po ang paraan na tayo po ay makapangaral at maitrain natin yung ating mga anak na maliliit pa, mga bata pa, para sa kanilang paglaki ay kilala na nila ang ating Panginoon, no? Kilala na nila. So sa pagdating ng Panginoon, sa pagsilang ng Panginoon, ay inihanda ni John the Baptist ang daan at ipinakilala niya ang Panginoon. Sa muling pagbabalik ng Panginoon ay tayo po ang itinalaga ng Diyos na Greg, wala nang baterya. Ayun wala na. Second, 2% na lang. Tayo po ay maging tagapagdala rin ng magbuting balita ng ating Panginoon. At tayo po ang naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Una, si John the Baptist. Pangalawa, ay tayo naman ang maghahanda para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Pangaral natin ang salita ng Diyos ng buong katapatan, ng buong linis, at tayo po ay maglingkod sa Kanya ng buong katapatan sa pamamagitan ng ating buhay at salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay magwakas sa isang panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na nagpapaliwanag at nagbibigay sa amin ng kaunawaan sa aming paghahanda at sa aming kalagayan sa mundong ito. Sa aming paghahanda sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, dahil hindi po ito isang pangyayari na karaniwan, kundi ito po ay isang pangyayari na napaka-glorious ng pagdating ng Panginoon Hesus. Pero kahabag-habag ang mga maiiwan dito sa lupa. Kaya po, Panginoon, maraming salamat sa pangunawa na ibinigay mo sa amin upang maunawaan namin at maipangaral namin ang iyong salita. Maipamuhay namin ito at dalhin namin ito hanggang sa aming kaapu-apuhan. At patuloy, Panginoon, na ipaalala mo na ang aming kalagayan ay katulad po ng ina-assign mo sa mga kalalakihan, na ang mga kalalakihan na ito ang siyang magdadala ng kanilang pamilya patungo sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagsama sa amin, pagtuturo at pagbibigay ng kaunawaan sa lahat ng bagay na aming pinag-aaralan. Salamat din, Panginoon, sa mga nandoon sa banig ng karamdaman sa panahon na ito at sa oras nito, na patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ng kanilang mga sakit at karamdaman. Bigyan mo po ng lakas. Kung may buhay sila, Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas na nanggagaling sa iyo upang patuloy po siyang maglingkod at patuloy pong unawain ang iyong kalooban sa kanilang mga buhay. Salamat din sa mga nangangailangan sa panahon na ito, sa physical man ito, financial, material, at mental, emotion, Panginoon. Salamat po, lalo-lalo na sa spiritual na pangangailangan na kailangan po ng lahat ng tao sa panahon ngayon. Salamat din sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy mong ginagabayan sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at sa madlang Pilipino, Panginoon, maging dito sa aming bansa, mga OFW or mga Pilipino na naninirahan sa ibang bansa. Patuloy na pinasasalamatan ka namin, Ama, dahil sila ay patuloy mong kinakalinga, pinagpapala at iniingatan, at ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo ay patuloy mong binibigyan ng direksyon na galing sa iyo, O Diyos. Huwag mo pong ipahintulot na maimpluwensyahan sila, Panginoon, ng mga kasinungalingan ng iba't ibang bansa at ng iba't ibang tao na
meron pong mga sariling agenda sa buhay. Ganon din, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Salamat po, Diyos, dahil ikaw po ang patuloy na nag-iingat sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Salamat po sa pag-iingat mo sa lahat ng klase ng kalamidad, ng sakit at karamdaman, at lahat ng kapahamakan, Panginoon. Salamat dahil ikaw po ang aming proteksyon. Maging ang iyong bayang Israel, Panginoon. Salamat po sa iyong bayang Israel na binigay mong maging modelo sa amin upang malaman namin ang iyong kalooban sa bawat tao, sa bawat sumuway at sa bawat naging tapat sa iyo. Salamat po, Panginoon, at ikaw po ang maluwalhati sa aming buhay sa araw nito, at patuloy na pagpalain mo po ang aming bayan at ang bayang Israel. Maraming salamat po, Diyos. Ito ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maraming salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito, sa pakikisama ni Kimi Labs at saka ng grupo ni Kimi Labs. Kung nandiyan na po kayo, at kay Brother Efren, kay Sister Yuling, at sa ating ngayon ko lang kasi siya nakita, si Sister Marisa Guadalupe. Maraming salamat na kasama ko kayo sa umagang ito. At ang ating pong devotion nito ay makikita po ito sa Facebook, sa Pags channel, at ganun din po sa YouTube, sa Pags Family channel. Ito po ay nangyayari 5:30 to 6:30 ng umaga, araw-araw po, mula Monday to Sunday. At ganun din po na paki-share nyo na rin po ang ating devotion na ito para mas marami po ang makaalam at makita at maunawaan ang ating kalagayan at ang katotohanan sa salita ng Panginoon. Ibahagi po natin ito at mag-comment na rin po tayo kagaya nila o nagko-comment sila. Sister Mercy, diba? Good morning, Sister Mercy. At ganun din po na mag-react tayo. Kung natuwa po kayo sa ating o na-bless po kayo sa ating devotion, ay i-react din po ninyo. At sa yung YouTube, kung meron po kayong makitang bell doon sa taas, click nyo na rin po para ma-update po tayo sa ating mga gawain sa devotion. At ito po ang inyong lingkod. Minsan pa, ito ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulayan, nagsasabi po na mahal po tayo ng Diyos. Huwag po natin itong pag-aalinlanganan. Mahal po tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Maging tapat lang po tayo sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. Hanggang sa muli, bukas po ay si Noriel, hanggang Sunday ang inyong makakasama. Hanggang sa muli, ito po muli ang iyong lingkod, Pastora Tess Pagulayan. Bye-bye.